Ano po atin? Pagkilala ka muna, sir. Ano yung pangalan mo? Reliyon, kung saan ka kabilang? Straight to the point. Pero nandito ako ngayon sa Davao. Davao. Sige. Are you a member of the Seventh Adventist Church? Dati akong Katolik. No. Hindi ko sinabi sa dati ka bang Katolik. Are you a member of the Seventh Adventist Church? Pero ngayon, ito na akong 70th. So, saang parokya ka dati sa simbahang Katolika? Saang parokya ka dati sa simbahang Katolika ka pa? Doon lang sa Libuna, Bukidnon. Doon ako nagsisimba dati at saka Anong pangalan sa patron nyo? bata pa ako nun. Nakalimutan ko na. Oh, nakalimutan mo na. Anong taon ka pala lumipat sa Seventh Adventist? Siguro mga 12 years old pala ako nun. Hindi ko na makatanda. Ay, sir, kahit 12 years old, sir, tandang-tanda pa yan, sir. May ano na yan, may tamang pag-iisip na yan. Kapag kasi ano, sir, yung mga paandar kasi sa mga Seventh Adventist na ako, dating Katoliko ako, ngayon nag-Adventista na. Eh, ngayon, ano ngayon kung nag-Adventista ka na? Okay lang naman sa amin na mag-i-adventist. Sa tingin mo ba madadala mo ako sa mga paandar mong style? Lalo yan, sir. Lumang style yan, sir. Straight to the point. Sabagay, sino ba namang hindi maniniwala? Hindi naman pinipilit kung maniwala sa hindi. Pero kung sabi namin na ang mga magulang ko nga, ngayon, 70 Adventist sila devoted. Yung nanay ko nga, mula sa pool, Catholic na siya. Pero ngayon, ito na, para nagbalik na siya sa, pag-ising. Nagbalik ba? sa... Dati, kasi nagsimba siya dati sa Catholic, pero hindi siya masyadong active. Kaya pala. So, yung mama at papa ko, dati silang Catholic. Na-convert na kami to Seventh Adventist, doon na rin ako. So, sa paano paraan kayo nag-convert, sir? Mayroon bang pastor lumapit sa inyo? Or nag-attend ba kayo ng mga rally meeting nila? Yung mga Bible study lang, ganun? Dati kasi nakatira kami doon sa bukid. Yung papa ko, nag-ano ka ng niyog, yung tuba. So, mayroong mga tinatawag sa amin 70 Adventist, may tinatawag sa yung layman, yung mga layman. So, pinag-aralan kayo sa layman? Yun, nag-Bible study. So, mag-share na ako dito na po, Okay lang? So, as a Catholic, sir, dati, di ba, Katoliko kayo. So, as a Catholic, kanino ba dapat sana tayo magtanong with regards about Catholic faith? Sa mga pastor ba o sa ating kaparian na siyang source ng Catholic faith? Dati kasi po, nung kabataan ko pa, hindi ako masyado talaga nag-ano. Hindi ako Yan yung mga mali natin, sir, kapag tayo Katoliko na hindi active sa simbahan. Kung saan tayo nagtanong doon kay pastor, doon sa mga lima na hindi naman sila ang source ng pananampalatayang Katolika. Wala naman siguro tao, sir, matinong pag-iisip na may karamdaman sa katawan at doon sa nagtanong sa shop. Diba? Dapat tong ka sa hospital kasi may karamdaman in terms about katawan, doktor yung expert. Wala naman siguro na ikaw ay may motor, nasira yung motor mo, ay pumunta ka sa hospital. Hindi bali yun, yung mga kanong klaseng banat. Kaya nga, linlangin ka ng talaga ng mga Seventh Adventist na yan dahil gusto lang kumuha ng mga membro . Pero
Pero sa palagay ko, hindi naman talaga ano yun. So, may plano yung Panginoon. Iba naman yung plano ng tao. Hindi. Di ba? Oh. So, binigyan, nung matutula akong nag-aral ng Biblia, so I learned a lot of, karanasan ko na, ganito pala, yung kaaralan ng Biblia. Kasi nung nag-isimba pa lang ako ng relihiyon, hindi naman ako hindi ako nagbabasa ng Bible. Ngayon lang, kung nakita ko dito sa 7 Corinthians na kapag magbasa ka ng Bible, ay nakikita mo yung totoo talaga. Nakikita mo yung totoo yung hulugan talaga, ano ba talaga yung pananampalataya. Kasi wala kang aral ng Biblia, hindi mo talaga alam yung naniniwala ka lang sa sinasabi na nag-preach sa'yo, hindi rin sapat yun. Diba? Hindi sapat yun. Kailangan mo rin basa ng Bible para malaman mo rin yung katotohanan, kasi the Bible, lahat ng matutunan mo sa Bible, lahat ng mga babasahin, kung ano man, Ellen White ba yan? Sa tingin nyo, Ellen White yung pinapalaki namin? Hindi. We are lifted by the Bible, not the writings of Ellen White. So, kahit yung Biblia, sir. mga Bible lang kami. Yung Bible lang talaga. Sa Biblia, sir. Batay sa Biblia, sir, sino bang binigyan ng karapatan upang mangaral? In short, sino bang binigyan ng authority para mangaral ng Ebanghelyo? Batay sa Biblia. Lahat naman tayo binigyan ng karapatan sa mangaral ng Bible. Hindi natin, sir, hindi mo mababasa sa Biblia, sir, na lahat tayo mayroong authorization na mangaral. Yeah? Walang binanggit direkta sa Biblia na all people have authorized to preach the gospel. Walang direkta sinabi. Oh, di ba? Walang direkta sinabi. Kaya dapat sana, sir, tinanong mo yung 5 na nag-study sa'yo. Sino bang nagbigay authority sa'yo na mangaral ka ng Ebanghelyo? Ganun sana. Pero paano natin ma-preach yung gospel? Di ba sabi niya, go, saan nga bang verse yan, yung spread the gospel. Paano natin ma-spread yung gospel kung pastor lamang, kung pare lamang? Paano ma-spread yan? Paano yung pagdating? Ganito yan, sir. Diba di ganito, sir, diba? Nag-study ka ng Biblia. Ano ang sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo? Yeah. Sabi malinaw sa St. Mark chapter 15, 16 verse 15. Basahin ko muna, sira. Ikaw ba'y komportable sa Bisaya, sir, o Tagalog? Kasi kapag komportable ka, mag-Bisaya ko, sir. Hindi ako kausapin mo ng Muslim na tausog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala, sir. Hindi ko na yan, sir. Wala ko naintindihan yan sa mga tausog Muslim, sir. Bisaya, sige, okay lang Bisaya. Sige. Kung gusto mo sa Bisaya, ito. Tagalog okay lang. Tagalog. Sige, baka nahirapan ka, no? Ito sabi, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino inutusan ni Kristo dito, sir? Okay. Ano nga ba makikita yan? May Biblia ko dito St. Mark chapter 16 verse 15. Dad. Okay. Sino nga ba? Saman, kinsa ka yung buwang doon sa sir, doon sa Marcos Kapitulo 16 versikulo 15. Ulitin ko, basahin na. Ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sino ba sinabihan at inutusan ni Kristo dito, sir?
Okay, ito. Ugsiya miingon. Ito yung version namin. Ugsiya miingon kanila. Panglataw kamo, titibo kalibutan, ug iwali ninyo ang maayong balita. Ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ako para yun ang excited. Ang muto og mag pabautismo maluwas apan ang dili mo tuo hukman sa silot. Karon napay pangutana ani No. Sagutin mo muna yan, sir. Yung St. Mark chapter 50, 16 verse 15, sinong inutusan nun? wala namang nakaano dito. Ito yung mga napulog usa. So ito yung mga napulog usa. Oh. So, yung mga apostol, yung mga disciple. Ang tanong ko sa iyo, sir, yung mga disciple ni Kristo, sir, na inutusan, pare ba yan o pastor? Straight to the point. Wala namang nasabi ito na pastor siya or ano dito. Pare. Wala rin pare. Oh. Sige, para magkaalaman tayo, sir, ha? Si Kristo, sangayon ka ba na siya'y pinakapunong pare, high priest of all priest? Oo naman. Good. So pag ikaw po'y Pangulong Pare, halimbawa, ito si Kristo, Pangulong Pare, yung kanyang mga tagasunod, ano tawag? Pare din o pastor? Yung tagasunod niya. Disciple lang, di ba? No. Ito ha. Analohiya para maintindihan mo ng gusto. Kapag ikaw ay general ng sundalo, anong tawag sa iyong mga tauhan, tagasunod mo? Sundalo o tanod? Sundalo yan. Good. Si Kristo, pinakapunong pare, high priest, normal lang, kanyang mga tagasunod, ang kanyang alagad, pare. Tama, mali? Hindi talaga kaya. Walang sinabing pare, walang sinabing No. pastor. Si San Pablo, pare, tanggap po ba yan? Hindi ko tanggap yan. Hindi siya pare. Walang sinabing pare. Sige, babasahin natin Biblia. Wala daw sinabing pare si San Pablo. Itong The New Testament Pinoy version. Sige. Basahin natin to. Sinabi mismo ni ni San Pablo. Yan Romans chapter 15 verse 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Taglis po ito. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na opiring ng mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Priest ang binanggit si San Pablo, pare. Ngayon, at tanong ko, sagutin mo, may pare ba kayo? Pastor ba? Hindi kayo wala palang karapatan ng pastor mag-aral yun dahil pare ang inutosan in the first place. Pare ba? Yung katanungan mo kanina, pare ba yung disciple ni Jesus Christ? Kasi si Yung binasa Jesus mo Christ kanina, is pinakapunong pare si Jesus Christ, di ba? Sangayon ka. Hebrew 3:1, pinakapulong pare. Normal na yung mga alagad niya ay pare rin. Kaya nagbigay ako ng analohiya sa iyo para lalong maintindihan natin. Kapag ikaw ay general ng sundalo, ang tagasunod mo, ang matauhan mo, sundalo din, hindi tanod, hindi pulis. So si Kristo, Pangulong Pare, normal, yung kanya mga alagad, pare din. At pinatunayan niya ni San Pablo, Roma 15:16. O ngayon, ang tanong ko sa iyo, may pare ba kayo? Hindi naman pare yung sa amin, pastor.
Ngayon, ang inutosan sa Biblia, pare, na ang mga alagad ni Kristo. Pastor, sino kaya nabigay ng authority nun? Straight to the point. Loading pa rin. Lapit yan. Oh, loading. Sir, magsabi ka lang pag di mo kaya, sir. Magtanong ka na lang. Ako na lang sasagot sa tanong mo kasi kapag ako magtanong, parang loading ka always. Opo. Oh. Pasensya na, pero talaga ito, yung pag-interpret mo ng kasabihan na nasa Bible is nandyan nga, pare, Oh. na may karapatan. Pero, Oh. ang ano ko lang talaga is, kahit sino, kahit ano ka pa, hindi naman maaabot ng pare yung kamukulman, di ba? Oh. Paano ka mag-preach ng gospel sa buong mundo? Ay, ito, sir. Di ba? Ay, ito, ganito. Nakuha ko yung punto mo. Ganito yan, sir. Yung pare na binanggit sa Biblia sa kapanahonan ni Kristo, yung kanyang alagad, 12 sana. Nagiging 11 na lang, 11. Dahil namamatay ito si Judas, nagbigti. Ang pumalit, alam mo ba kung sino pumalit kay Judas? Alam mo ba yun, sir? Hindi rin. Si Saint Matias. Sige. Oh, si Saint Matias. Now, nagiging 12 ulit. Hindi naman yung mga apostolis nga, di ba, nagbigay si Kristo instruction sa St. Mark chapter 16 verse 15 na imbes sa buong mundo, hindi nila naabot ang buong mundo. Di the Philippines, hindi nga nakaabot ang mga apostolis dito sa Pilipinas. So, sino na yung nagpatuloy noong namatay na yung mga apostolis? Yung mga pare na tagasunod ng mga apostol. That's why the Catholic Church until now have many priests and missionary na mga pare kung saan-saan sila umabot. At ginawa nilang Kristiyano ang mga bansa na wala pang kinikilalang Kristo. Ganyan ang dapat. Hindi yung kay pastor ka sumasangguni na wala namang authorization. Wala, kawawang kaluluwa. Straight to the point. Wala, hindi sa kahit kami may makikita naman sa Sir, ganito sir. Halimbawa sir, tayo'y namamatay na sir. Halimbawa lang ito ha. Tayo'y namamatay na. Pag akyat natin doon sa langit sir, kung baga, bigyan tayo ng Panginoon na makaakyat sa langit. Kasi nawa yung Panginoon eh. Pawain yung Panginoon talaga sir. Ano bang nandun sa langit? Kaharian ng pare ba o kaharian ng pastor? direct to the point. Walang kaharian ng pastor. Ang kaharian na sinasabi mo kasi yung Panginoon, yung priest, diba? Kawawa, sir. Kawawa talaga pag ikaw ay pastor na umakyat ka sa langit, itaboy ka ng Panginoon, hoy. Hindi kaharian ng pastor dito, kaharian ng pare ito. Ayan o, pahayag 5 Gs. Magbasa tayo. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pare na itinatalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Pare, hindi po pastor. Diba? Loading pa rin. Ganun na. So, nagtataka ka ba sa mga verses na binasa ko? hindi kasi gapo eh. Ganito lagi yan. Lahat Sir, naman, meron akong nabasa sa Biblia, oh. Sir, meron akong nabasa sa Biblia. Panoorin mo, sir. Makinig ka. Ito, Biblia na itong may sabi. Oh.
King James Version. Jeremias 10:21. Basahin ko ito. Sinabi ni Propeta Jeremias, sapagkat ang mga pastor ay naging tampalasan at hindi sumasangguni sa Panginoon, kaya't hindi sila nagsisiginhawa at lahat nilang kawan ay nangalat. Sino ba yung nangalat na kawan? Di ba yung mga liman kung saan saan ang umabot sa buong barangay, parang konsihal na gumagapang na. At ito pa sinabi ni Propeta Isaiah, sir, 56, 11:56, kung hindi ako nagkakalimot, correct me if I'm wrong. Kung babasahin ko muna ito. 56:11, ito, 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila ay kailanman ay walang kabusugan, at ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, mula sa lahat ng dako, bawat isa sa kanila ay pakinabang. Di ba? Nabanggit mo kanina sa akin na ikaw po'y dating Katoliko, imbes na sa tamang simbahan ka, ikaw ay nagsisiliko. Iyon ang nangyari sa iyo, nag-adventista ka na. Paano mo naman makikita yung kaliwanagan? Di ba? Oh. Lalo na kung... Ito pa sinabi ni Juan. Sir, ito pa sinabi ni Propeta Zacarias 11:15. At sinabi sa akin ng Panginoon, magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang na pastor. Ay, wawa. Sir, ano na naman to, sir? Kahit mga pare, di ba? Kahit mga pare, di ba? Mayroon din kamalian dyan na may gita sa Bible. Hindi naman namin tinatanggi, sir. Sir, hindi namin tinatanggi na. Yun talagang, meron namang gumawa ng kasama. Kasi, sir, ganito yun, sir, ha? Hindi ibig sabihin na pumili si Kristo ng 12 apostol niya ay walang maghuhudas. Mismo, ha? 12 pa. May naghudas na isa. Ano pa kaya't ngayon na 1.36 billion, marami na. So, base din sa mga binasa ko about sa mga pastor, so tanggap mo rin na yung mga pare may kamalian din. So, wag mong ipaano sa akin Ito, good. Nakuha ko yung punto mo. Ang banggit doon sa Biblia, ito ha, ang banggit sa Biblia, kawawa pala yung mga pastor, no, na binanggit sa Biblia. Una, mga tampalasan, pangalawa, ito, di ba, binanggit ko. At yung sabi mo, ang mga kaparian ninyo, di ba, nagkamali rin. Walang problema kung ang aming mga kaparian nagkamali, dahil ang sabi po ni Malakias Kapitulo 3, versikulo 3 ay ganito yung banggit niya. Ito, basa. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisay niya ang mga anak ng lalaki ni Levi katulad niyo at pilak, at ang pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat kanilang handog kay Yahweh. Tignan natin to sa Visayan translation para alam din ng mga kapatid natin na Bisaya. Tignan natin. Bisaya, magandang balita, Biblia. No, 3-3. Sa 3-3. Muanhis siya sa paghukom sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Ang pari, mayroon tayong mababasa na kapag sila'y nagkasala, lilinisin ng Diyos. Pastor, wala tayong mababasa. Ani ba, sir? Ani ha? Hatagi ko og sita sa Biblia, nga human makasala ang pastor, gihinluan sa Dios. Kay naaman jud ko'y nabasa sa Biblia, Malatias 3:3, nga ang paring nakasala gihinluan sa Dios. Asa man sa Biblia, sir, nga ang pastor makasala hinluan sa Ginoo?
Oh, sige. Sa tingin ko talaga po, daan kita teksto nga. Aba kay bersikulo sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga human makasala ang pastor, hunluan sa Ginoo, sama sa pagputi sa bulawan. Kaya ako'y nabasa nga human makasala ang pari, gihinluan sa Ginoo. Ikaw, asa may mong sitas? Actually, Brad ka po, dili lang pare, dili lang pastor ang hinluan niya sa diyang pag-ani. Kung siya yung hinluan. No. Ganito sir. Anong verse sa Biblia? No, hindi ko naman sinabi na hindi pari lang. Wala tayong totoo niyan. Na lahat lilinisin kapag ikaw po nananampalataya sa Panginoon. Ang tanong ko kasi sir, di ba kanina nag-isip tayo, sino ba nagbigay otorisasyon ng mga pastor na mangaral? Ikit isa, wala tayong mababasa. Sa New Testament, pare pala. So diyan pa lang, booking ka na. So, ano? Let me clear sa Brad ka po actually, I'm not 70 defender or ano pa man diha. I'm only sharing lang tayo, sharing. Hindi kita pipilitin ng ipit-ipit, sharing lang. Hindi mo debate. So, ano lang dyan, kung gusto gid ka og mga explanation about that, na ako'y ipakuhan sa imo. Para sa maka mag-live pa, kay na ako'y ano siya, naagid mo siya matubag. Actually, sige. Salamat kayo. Sir, ako lang pangutana, sir. Sige, dilan ka nag-call, isod-isodon kay I know your limitation. I know your limitation, sir. Ganito yan, sir. Inani, sir. I know your limitation. Dibatihon ti ka direk, utukon ti kang tinuod. I'm sure nga di mo juga kagwanta. Loading na magaling ka suban akong pangutana. Straight to the point. I know your limitation. Inani na lang, sir. Ang advice na ko sa imo, sir, pray. Pagampo. Ana lang, sir, kasayon. Para mahuman ta ni. Kuan bitaw si Atty. Bimbim sa banal. Ampo. Convert pag Katolikong dugay. Kaso ipapanood siguro ugma sa gabi mo siguro ka mag-live pod. Mag-chat lang ko nimo. Ugma sa buntag mag-live gyapon ko. Ugma sa buntag pero Bisaya, sir, hindi Tagalog. Ayaw lang kay mag-simba sa amin. Sige, simbas mga Hudyo. Dito ta, respeto ta. Samoa, sir. Samoa kasi, sir. Sa amin kasi, sir, pag araw ng Sabado, hindi ba araw ng simba? Araw yan sa Huran, sir. Kahit anong sabihin mo, pero nandiyan yan sa Bible na remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi na lang ako makipagtalo sa iyo, sir, dahil I know your limitation talaga, sir. Mahirap na makipagtalo sa mga tao, sir, ako lang ang kalaman. At saka, sir, magsuot ka ng tsinina, ha? Bawal po ang nakahubad, sir. Talaga, sir. We have to respect talaga, sir, kasi live natin to, sir. Ha? Bawal yung nakahubad, sir. May nagreklamo na sa akin, sir. Magtsinina ka, sir. Kasi ako, sir, kahit maliwalas tong loob ko, sir, walang aircon. Nag-double pa nga ako, sir, Pagtsinina ka, sa susunod na pumasok ka. Hindi ko pala nakita kasi nakapokus ako sa ano. Alam ko yung na question mo, lahat na lang niya. About sa imong gibasa nga, yukbuan si Mary ka. Ano ito siya version niya ka? Latina Vulgata. Ayun. Inyuha to nga Bible. Ha? Inyuha to nga Bible nga version. Amo ato pero gigamit to sa Sabadista. O ba? Wala mo kapag kaya pa dito ako. Muna, sir, kung ako sa iyo, sir, bumalik ka na lang sa pananampalatayang Katoliko, sir. Dahil wala talagang tunay na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahang Katolika lang. Nakakit ka siguro sa mga Sabadista dahil pinuntahan ka ng liman doon sa inyo, nangaral sa inyo, may kaakibat pang isnak at sa kapira. Diba?
Oh, dati yan. Apaw naman yun ka na imong mga kan. Pero actually, wala. Anong mabaw? Experience ko yan dito sa aming barangay. May katikista pa nga sa amin dito na nadala talaga sa kanilang seminar. Nag-attend. Sabi pa ng isa pastor, sige, tingan magkakunin mo. Nya nga nuluding magagpangutanon. Ay, ako. Sige sige sir. Kaya sinabi ko na sa iyo, sir. I know your limitation na lang. Kung wala kang damit dyan, sir, wag mo na lang ipakita yung mukha mo kasi nakakalaswa tingnan, sir. Wala kang damit, wala kang tsinina. Oh, ha? Kita ba? Ulong lang na yung pinakadita. Oh, yan na. Para baka maliwala sa inyo, walang hangin. Kaya nagubad ka na lang. So, bawal dito sa ating programa. Sa susunod wag kang kasi may nagreklamo talaga sa atin, sir. Yung mga natin, may nakahubad, bawal. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kabilang ang foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.